Akala ko ay nagpaplano ang asawa ko ng isang romantikong anibersaryo. Ngunit ang tunay niyang regalo ay yung susi sa isang safe deposit box na naglalaman ng aking ninakaw na pagkakakilanlan. Wala siyang kamalay-malay na gagamitin ko ang kanyang mabusising balak laban sa kanya. Ang malambot na liwanag ng kandila ay sumasayaw sa mukha ng aking asawang si Mateo na aninag ang pag-asang kumikinang sa kanyang mga mata. Sa mahabang panahon, muli siyang nagmukhang lalaking minahal ko noon. Narito kami sa Celia, ang restaurant kung saan siya nag-propose. Isang lugar na nakareserba para sa aming mga pinaka-espesyal na okasyon. At ngayong gabi, ang aming ikalimang anibersaryo ng kasal. Ang hangin ay puno ng bango ng truffle oil at mga lumang pangako. At sa isang sandali, hinayaan ko ang aking sarili na maniwala na ang lahat ay perpekto. Ginugol ko ang nakaraang taon sa pakiramdam ng lumalaking distansya sa pagitan namin. Isang tahimik na panlalamig na walang kinalaman sa panahon. Nabigo na naman ang startup ni Mateo, habang ang aking karera sa finance ay lalong tumayog. Ang kawalan ng timbang na ito ay lumikha ng tensyon, isang pagkaselan sa aming pakikitungo na lubos kong inaasahang mapagtatagpi na yung gabi. Happy anniversary, mahal ko, sabi ko habang iniaabot ang isang manipis at eleganteng kahon sa ibabaw ng puting linen na tela ng mesa. Sa loob nito ay ang vintage na rilo na matagal na niyang hinahangaan, isang klasikong simbolo ng tagumpay at katatagan. Ginamit ko ang malaking bahagi ng aking bonus para mabili ito. Nais na ibigay sa kanya ang bahagi ng tagumpay na naramdaman kong wala sa kanya. Nagliwanag ang kanyang mukha nang buksan niya ito, isang tunay at hindi pilit na ngeti na umabot sa kanyang mga mata. Maria, ito ay... Wow! Hindi mo na kailangang gawin ito. Isinuot niya ito sa kanyang bisig, hinahangaan ang paraan ng pantama ng liwanag sa makintab na bakal. Napakaganda nito, salamat. Humilig siya sa kabila ng mesa at hinalikan ako. Isang tunay na halik na puno ng init. Ang puso ko ay nag-umapaw sa ginhawa. Marahil ito na yon. Marahil ito na ang pagbabago. Meron din akong para sa'yo, sabi niya. Ang kanyang ngiti ay tila may halong hiya. Dinukot niya ang kanyang kamay sa loob ng bulsa ng kanyang Amerikana. Naramdaman ko ang kaba ng pananabik. Marahil ito ay isang sorpresang biyahe, isang weekend getaway para muling kumunikta, o marahil ay isang alahas, isang bagay na maliit ngunit pinag-isipan. Hindi siya kailanman naging magaling sa mga regalo. Madalas na umaasa sa kanyang ina na si Imelda para sa mga ideya, na kadalasang nagreresulta sa mga kagamitan sa kusina na hindi ko naman kailangan, o isang gift certificate sa isang tindahan na ayaw ko. Ngunit ang gabing ito ay pakiramdam ko ay naiiba. Sinusubukan niya. Naglabas siya ng isang makapal na tumpok ng mga papel, hindi isang maliit na velvet na kahon. Kumunot ang aking noo sa pagkalito. Mukhang isang dokumento sa negosyo. Inilatag niya ito sa mesa na may pagmamalaki. Ang kanyang dibdib ay tila lumaki sa yabang. Ito, anunsyo niya, ay para sa atin, para sa ating kinabukasan. Kinuha ko ito. Ang aking mga daliri ay sinusundan ang logo sa itaas. Imelda's Home Renovation and Remodeling. Nanlamig ang aking dugo. Ito ay isang estimate. Isang multi-pahinang detalyadong estimate para sa isang kumpletong pag-aayos ng bahay. Sinuri ko ang mga linya. Ang aking mga mata ay nanlaki sa sindak. Bagong gourmet kitchen na may granite countertops at custom cabinetry. 2,500,000 piso. Master bathroom spa conversion na may walk-in shower at heated floors. 1,500,000 piso. Kumpletong pagpapalit ng bubong, 1,000,000 piso.
landscaping, bagong flooring, isang sunroom addition. Ang listahan ay nagpatuloy pa. Inilipat ko sa huling pahina, ang aking puso ay pumipintig ng malakas sa aking tadyang. Ang kabuuang halaga na nakaimprenta sa makapal at malupit na mga numero ay 8,800,000 piso. Tiningnan ko siya. Talagang naguguluhan. Isang nerbyosong tawa ang kumawala sa aking mga labi. Mateo, ano ito? Biro ba ito? Isang sample ng proyekto na iniisip mong simulan? Umiling siya. Ang kanyang ngiti ay hindi natitinag. Hindi biro, mahal. Para ito kay nanay. Ang bahay niya ay unti-unti nang nasisira sa loob ng maraming taon. Alam mo yan? Nagpasya ako ng oras na para may gawin tayo tungkol dito. Isang tunay na regalo mula sa kanyang anak at sa kanyang kahanga-hangang minugang. Ang paggamit ng salitang tayo ay tila lason sa hangin. Maingat kong pinili ang aking mga salita. Mateo, napakabukas palad nito sa panig mo. Pero wala akong punto, walang milyon na piso. Hindi natin kayang bayaran yan. Alam ng nanay mo na nag-iipon tayo para sa down payment ng sarili nating bahay? Ang kanyang ngiti ay bahagyang humigpit. Uminom siya ng kanyang alak, inilapag ang baso ng may sadyang tunog. Yan ang ganda nito, Maria. Ang sorpresa sa anibersaryo. Humilig siya pasulong, ang kanyang boses ay bumaba sa isang tila lihim na bulong na parabang hinahayaan niya akong makasali sa isang magandang sikreto. Hindi natin kailangan mag-alala tungkol doon. Kaya mo itong bayaran. Tinitigan ko siya. Sigurado akong mali ang narinig ko. Ano? Ano ang sinabi mo? Ang bonus mo ngayong taon ay napakalaki, di ba? Narinig kita sa telepono kasama ang tatay mo. Ang halagang ito, tinapik niya ang kabuuang halaga sa papel gamit ang kanyang daliri, ay maliit na bahagi lang para sa iyo. Isipin mo kung gaano ito magpapasaya sa kanya. Karapat-dapat siya rito. At ito ang perpektong paraan para sa wakas ay maipakita mo sa kanya na bahagi ka na talaga ng pamilya. Ang pahiwatig ay tumama sa akin na parang isang pisikal na suntok. Na pagkatapos ng 5 taon ng kasal, ng pag-aasikaso sa bawat okasyon, ng pagtitiis sa bawat pasaring niya tungkol sa aking pagluluto o sa aking karera, hindi ko pa rin napatutunayan ang aking sarili. At ang tanging paraan para magawa ito ay sa pamamagitan ng pag-ubos ng aking pinaghirapang ipon para pundohan ang kanyang pinapangarap na bahay. Ang romantikong hapunan, ang halik, ang relo, ang lahat ng ito ay isang palabas lamang. Isang panimula sa pananambang na ito. Hinding-hindi, sabi ko. Ang aking boses ay mababa at nanginginig sa galit na halos hindi ko mapigilan. Pera ko yan, Mateo. Pera na pinagtrabahuhan ko para sa ating kinabukasan, hindi para sa sunroom ng nanay mo. Bumuntong hininga siya. Isang mahabang madulaing tunog ng isang lalaking pinapasan ang pagiging makasarili ng kanyang asawa. Tiningnan niya ako. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa isang umaasang asawa tungo sa isang nadismayang magulang. Natatakot ako na magiging ganito ka. Napakakitid ng pananaw. Kumuha siya ng isa pang dokumento mula sa kanyang Amerikana. Ang isang ito ay isang pahina lamang at inilipat ito sa mesa. Ito ay isang nilagdaang kontrata. Ang kanyang lagda ay nasa ibaba katabi ng linyang inilaan para sa akin. Medyo huli na para sa hinding-hindi, Maria. Sinabi ko na sa kanya na pumayag ka na. Sa katunayan, binayaran ko na ang unang 500,000 piso na deposito kaninang umaga. Ginamit ko ang iyong emergency credit card. Ang mga salitang iyon ay tila humigop sa lahat ng oxygen sa silid. Ang aking emergency credit card, bulong ko,
Ang tunog ay paos at hindi makapaniwala. Ang card na yon ay para sa isang tunay na krisis, isang medical na emergensya, isang biglaang paglipad pa uwi para sa isang trahedya sa pamilya, hindi para sa down payment ng isang vanity project para sa kanyang ina. Ang paglabag ay napakalalim, napaka-personal, para bang dinukot niya ang isang mahalagang bahagi ng aking pagkatao. Ang romantikong kapaligiran ng restaurant ay tila nabulok sa aking paligid. Ang liwanag ng kandila ay tila naging masama. Ang mahinang usapan ng ibang mga kumakain ay isang nakaiinsultong paalala ng isang normal na mundong hindi ko na kinabibilangan. Isa itong emerhensya, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila nakikipag-usap sa isang bata. Ang bubong ni nanay ay tumutulo tuwing uulan. Paano kung may mangyari sa kanya? Nagiging maagap lang ako bilang isang mapagmahal na anak. Akala ko ikaw ang mas makakaunawa niyan. Ginamit mo ang card ko nang walang pahintulot ko? Gumawa ka ng pandaraya, Mateo, para sa 500,000 piso. Ang aking boses ay mapanganib na mahinahon. Ang paunang gulat ay nagiging isang malamig at matigas na galit. Dahan-dahan kong sinimulang kunin ang aking mga gamit, ang aking bag, ang aking jacket mula sa likod ng upuan. Tapos na ang hapunan ng anibersaryo. Ang kasal ay baka tapos na rin. Huwag kang masyadong madrama, Maria, singhal niya. Ang kanyang mga mata ay gumagala para tingnan kung may nakikinig. Pera natin ito. Ang sayo ay sa akin din, tandaan mo? Sa hirap at ginhawa. Ngayon, ikaw ang mas mapera. Oras mo naman para tumulong. Ganito ang hitsura ng isang pagsasama. Pagsasama. Halos matawa ako. Ang pagsasama ay tungkol sa magkabahaging layunin, Mateo. Magkabahaging desisyon. Hindi isang tao na nagpapasya ng mag-isa na gastusin ang 8.8 milyon na piso ng iba at pagkatapos ay pagnanakawan sila para simulan ito. Hindi ito pagsasama. Ito ay pagnanakaw. At ginagamit mo ang nanay mo bilang getaway driver. Tumayo ako. Itinulak ang aking upuan nang may mahinang kalos na tila isang hiyaw sa gitna ng tensyon sa pagitan namin. Uuwi na ako. Pag-uusapan natin ito mamaya. Hindi ka pupunta kahit saan, sabi niya sabay hablot sa aking bisig. Ang kanyang hawak ay nakagugulat na mahigpit. Uupo ka at tatapusin natin ang hapunan ito ng anibersaryo. Hindi mo ako ipapahiya. Tiningnan ko ang kanyang kamay sa aking braso. Pagkatapos ay tumingin muli sa kanyang muka. Ang lalaking akala ko ay, kilala ko ay, wala na. Pinalitan ng desperado at mapang-abusong estrangerong ito. Bitawan mo ako, Mateo, ngayon din. Ang aking tono ay hindi nag-iwan ng puwang para sa pakikipagtalo. Kumurap siya na, tila sinampal ko siya at binitawan ako. Tumalikod ako at naglakad paleo. Hindi lumingon. Iniwan siyang nakaupo roon, kasama ang mapanlinlang na kontrata ng kanyang ina at ang aking kalahating kinain na lapu-lapu. Ang pagmamaneho pa uwi ay isang labo-labo ng mga traffic light at mga luhang tumanggi akong pumatak. Bawat alaala ng aming 5 taon na magkasama ay kahina-hina lang na ngayon, nadungisan ng bagong katotohanan ito. Ganito na ba siya noon pa? Naging bulag lang ba ako? Masyadong nagmamahal para makita ito? Sila ba ni Imelda ay matagal na itong pinaplano? Naghihintay na pumasok ang aking bonus? Ang naisiping yun ay nagpasakit sa aking sikmura. Hindi lamang ito isang pagkakamali o maling desisyon. Ito ay isang planado, pinag-isipang gawa ng pinansyal na pagtataksel. Hindi niya ako tinitingnan bilang kanyang asawa, kanyang katuwang. Nakikita niya ako bilang isang bangko, isang solusyon sa kanyang sariling mga kakulangan
at isang paraan para makuha sa wakas ang pagsang-ayon ng kanyang ina. Nang pumasok ako sa aming parking garage, nakita kong nandoon na ang kanyang kotse. Malamang ay umalis siya agad pagkaalis ko. Inihanda ko ang aking sarili para sa isa pang away, isa pang serye ng mga katwiran at manipulasyon. Huminga ako ng malalim, binuksan ang pinto ng aming apartment at pumasok sa loob, handa sa labanan. Ngunit ang eksenang bumungad sa akin ay mas malala pa sa anumang away na naisip ko. Nakabukas ang mga ilaw at nakaupo sa aming cream-colored na sofa katabi ni Mateo ay si Imelda. Ang kanyang mukha ay maliwanag sa isang matagumpay at sakim ng ngiti. Nakalatag sa aming coffee table ay hindi lamang ang mga renovation estimate, kundi 12-12 ng iba't ibang materyales, mga sample ng marble, wood flooring, at isang makapal na binder ng mga kulay ng pintura. Tuminggala siya nang pumasok ako, ang kanyang mga mata ay kumikinang. "Oh, Maria, nandiyan ka na pala. Perpektong timing." Huni niya, itinaas ang 2 parisukat ng beige na pintura na tila walang krises, walang pagtataksil, walang 500,000 piso na butas sa aking pananalapi. Nagdedesisyon lang kami sa kulay para sa aking mga bagong kitchen cabinet. "Mas gusto mo ba ang Swiss coffee o antique white?" Sabi ni Mateo, dahil ikaw ang nagbabayad, dapat ikaw ang may huling say. Sa isang sandali, nanigas ako sa may pintuan. Ang aking mga susi ay mahigpit pa ring hawak. Ang kapal ng mukha nila ay nakalulula. Para bang pumasok ka sa sarili mong bahay at natagpuan ang mga magnanakaw na hindi lamang nagnanakaw ng iyong mga kagamitan, kundi aktibo pang nagdedekorasyon habang ginagawa ito. Si Imelda ay nakangiti, itinataas ang mga pintura ng may hangin ng pagiging reyna, habang si Mateo ay nakaupo sa tabi niya, may hitsura ng mapagmalaking kasiyahan sa kanyang muka. Alam niyang ito ang magiging reaksyon ko. Hindi lang siya basta umuwi. Tumawag siya ng resback. Dinala niya ang kanyang ina sa aming bahay, sa aming away, para bumuo ng isang nagkakaisang hanay laban sa akin. "Anong ginagawa mo rito, Imelda?" Tanong ko. Ang aking boses ay patag at walang anumang init. Hindi ko man lang tiningnan ang mga pintura. Ang aking tingin ay nakapako kay Mateo, na tumangging tumingin sa aking mga mata. Sa halip ay nagpanggap na sinusuri ang isang flooring sample. Ang ngiti ni Imelda ay bahagyang kumupas. Ang kanyang magandang mood ay natusok ng aking tono. "Aba, anong klaseng pagbatiyan?" sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring sama ng loob. Tinawagan ako ni Mateo. Sobrang excited siya. Hindi na siya makapaghintay na magplano. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa iyong napakabukas palad na regalo sa anibersaryo. Nagpaiyak ito sa akin, Maria. Sa totoo lang, pagkatapos ng lahat ng taong ito, ang malaman na itinuturing mo akong isang tunay na ina, ang kanyang boses ay nanginginig sa praktisadong emosyon. Isa itong napakahusay na pag-arte. "Hindi yun regalo," sabi ko. Naglalakad palapit sa silid at ibinagsak ang aking bag sa console table. "Isa iyong utos at wala akong intensyon na sundin ito." Tumingala na rin sa wakas si Mateo. Ang kanyang ekspresyon ay tumitigas. "Maria, wag mo nang simulan ito. Pinag-usapan na natin ito." "Hindi, inanunsyo mo ito." Itinuwid ko siya ng matalas. "Ninakaw mo ang impormasyon ng credit card ko at gumawa ka ng sariling desisyon tungkol sa pera ko." Walang naganap na usapan. Napasinghap si Imelda. Hawak ang kanyang dibdib na tila aatakihin sa puso. "Ninakaw? Maria, anong klaseng salita yan?"
Ipinaliwanag na ni Mateo ang lahat. Galing yun sa inyong joint account. Isang pamumuhunan para sa pamilya. Walang joint account ang credit card na yon, Imelda. Akin lang yon. At hindi ito pamumuhunan. Ito ay pang-ingikil. Naramdaman ko ang pagkawala ng aking pasensya. Pinipilit nilang baluktutin ang katotohanan sa harap ko mismo. Sila ay isang koponan at ako ang kalaban. Makinig ka sa akin, sabi ni Imelda. Ang kanyang boses ay nawalan ng tamis at napalitan ng tigas na kilalang kilala ko. Tumayo siya, isang maliit ngunit nakatatakot na babae na tila lalong lumalaki kapag nagagalit. Ang anak ko ay nagpakapagod ng maraming taon para pasayahin ka, para ibigay sa iyo ang buhay na gusto mo. Nagkaroon lang siya ng malas sa negosyo, yun lang. At ngayong, ikaw naman ang nantatagumpay. Gusto mong suluhin ang lahat? Asawa ka niya. Tungkulin mong suportahan siya. At ang pagsuporta sa kanya ay nangangahulugang pagsuporta sa kanyang pamilya, sa akin. Ang lantarang entitlement na ito ay nagpatahimik sa akin. Talagang naniniwala siya rito. Sa kanyang isip, ang kinikita ko ay hindi akin. Ito ay kaba ng pamilya na may karapatan silang dukutan kailanman nila gusto. Ang tungkulin ko ay sa aking asawa at sa aming kasal, Imelda. Hindi sa iyong bagong granite countertops, sagot ko. At ang pakisawsaw ninyong ito ay sumisira sa aming kasal. Tiningnan ko si Mateo, nagmamakaawa ang aking mga mata. Sabihin mo sa kanya, Mateo. Sabihin mong hibang na ito. Sabihin mong nagkamali ka. Tumayo si Mateo at lumapit para tumayo sa tabi ng kanyang ina. Pisikal na ipinapakita ang kanyang kampi. Inakbayan niya ang kanyang ina. Ang tanging pagkakamali ko ay ang isiping matutuwa kang tumulong. Sabi niya, ang kanyang boses ay malamig. Tama si nanay. Nagbago ka na, Maria. Simula nang ma-promote ka, minamaliit mo na kami. Akala mo mas magaling ka na sa akin, mas magaling sa pamilya ko. Dapat ay simbolo ito ng ating pagkakaisa. Isang paraan para mapalapit tayo sa isa't isa. Pero masyado kang makasarili para makita yon. Ang gaslighting ay napakatindi na tila umiikot ang paligid. Ipinapamuka nila na ako ang kontrabida, ang malamig na pusong babaeng ayaw tumulong sa kanyang biyenan. Isa itong bitag at dire-diretso akong pumasok. Alam ko na noon na walang sasay ang pakikipagtalo. Hindi nila kailanman maiintindihan ang panig ko. Nabubuhay sila sa isang ilusyon na ang mga ari-arian ko ay sa kanila rin. Sige, sabi ko. Isang bigla ang linaw ng isip ang pumawi sa aking galit. Gusto ninyong pag-usapan ng tungkol sa pera? Sige, pag-usapan natin ang pera. Naglakad ako patungo sa aking desk sa sulok ng sala, binuksan ng drawer at kinuha ang isang folder. Dito ko itinatago ang lahat ng aming mahahalagang dokumento. Mahinahon akong naglakad pabalik sa coffee table, lagpas sa gulat na si Imelda at nalilitong si Mateo. Hindi ako huminto roon. Dumiretso ako sa pintuan, binuksan ito, at inilagay ang folder sa labas sa hallway. Pagkatapos, ay lumingon ako sa kanila. Meron kayong 5 minuto para umalis sa apartment ko, sabi ko. Ang boses ko ay kasing tatag ng bato. Tumawa si Mateo, isang maikli at hindi makapaniwalang tunog. Apartment mo? Maria, nakatira tayo rito ng magkasama. Nagiging hysterical ka na. Hindi, Mateo, sabi ko, habang kinukuha ang telepono sa aking bulsa. Nakatira ka rito. Pero ang apartment ay nasa ilalim ng pangalan ko. Ang lease, ang kuryente, ang tubig, lahat. Dahil mas maganda ang credit score ko nung lumipat tayo. Natatandaan mo? Sa batas, panuhin ka lang dito. At ang nanay mo ay panauhin ng isang panauhin. Ang 5 minuto ninyo ay nagsimula na 1 minuto na ang nakalilipas. Ngumisi si Imelda. Hindi mo yan magagawa. Saan siya pupunta? Wala akong pakialam, sabi ko. Nakatingin ng diretso sa aking asawa. Pero tapos na ako. Tapos na akong maging ATM ninyo.
Tapos na akong makaramdam ng guilt para sa sarili kong tagumpay. Gusto ko nang umalis kayong dalawa na yun din. Ang mukha ni Mateo ay namula sa galit. Nakita niyang hindi ako nagbibiro. Hindi na ito negosasyon. Gagawa ka ng malaking pagkakamali, Maria. Pagsisisihan mo ito. Ang tanging pinagsisisihan ko ay ang hindi ko ito nakita ng mas maaga, sagot ko. Kinuha niya ang kanyang jacket, ang kanyang galaw ay puno ng galit at inakay ang kanyang ina na ngayon ay bumubulong tungkol sa aking kawalan ng respeto patungo sa pinto. Huminto siya sa may pintuan. Binigyan ako ng isang huling masamang tingin. Sige, gusto mo ng ganitong laro? Gusto mong mapag-isa kasama ang lahat ng iyong mahalagang pera? Dinukot niya ang kanyang bulsa at may itinapon sa sahig sa paanan ko. Isang maliit na susi. Huwag mo na akong tawagan. Ang abogado ko ang makikipag-ugnayan sa'yo. Ibinalibag niya ang pinto. Iniwan akong mag-isa sa binhi na katahimikan ng aking apartment. Tiningnan ko ang susi sa sahig. Hindi ito susi ng aming apartment. Maliit ito at yari sa tanso. Malinaw na susi ng isang safe deposit box. Mabilis na tumakbo ang aking isip. Wala kaming safe deposit box. Habang yumuyuko ako para kunin ito, tumunog ang aking telepono dahil sa isang text mula sa numerong hindi ko kilala. Binuksan ko ito. Isang litrato lamang. Nanlamig ang aking dugo. Litrato yon ng aking passport, ang aking birth certificate at ang aking SSS card na maayos na nakalatag sa isang itim na tela sa loob ng isang safe deposit box. Ang mensahe sa ilalim ay, "Ngayon, maaari na tayong mag-usap tungkol sa renovation na parang mga matatanda. Makakarinig ka sa akin, ang mundo ay tila gumulo." Tinitigan ko ang litrato sa aking phone. Pagkatapos ay ang tanso na susi sa aking kamay. Ninakaw niya ang buhay ko. Hindi lang ang mga simbolo nito, kundi ang mga aktual na dokumento na nagpapatunay ng aking pagkatao, ng aking pagkamamamayan, ng aking pagkakakilanlan. Kailan niya ito kinuha? Itinatago ko ang mga iyon sa isang fireproof lockbox sa likod ng aking aparador. Siguradong pinasok niya iyon, kinalikot ang lock, o nahanap ang ekstrang susi na itinago ko. Gaano nakatagal? Linggo? Buwan? Hindi ito isang biglaang ganti dahil sa pagpapaalis ko sa kanya. Ito ay isang plano, isang contingency, isang maingat na inihandang blackmail na handa niyang gamitin sa sandaling tumanggi akong sumunod. Ang katahimikan ng apartment ay hindi na komportable. Ito ay nakatatakot. Bawat anino ay tila may bantang dala. Ang aking tahanan, ang aking sanktuaryo, ay parang naging kulungan. Nanatili sa isip ko ang kanyang text. Ngayon, maaari na tayong mag-usap. Na parang mga matatanda. Akala niya ay nakuha na niya ako. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng pag-hostage sa aking pagkakakilanlan, mapipilit niya akong ubusin ang aking ipon para sa pangarap na kusina ng kanyang ina. Ang tindi ng kalupitang ito ay nakakasakal. Ito ang lalaking nakasama ko sa higit 5 taon, ang lalaking pinangakuan ko ng pag-ibig at tiwala. At noon pa man ay nagpaplano na siyang kontrolin ako at sirain ako. Ang unang instinct ko ay tumawag sa pulis, i-report ang pagnanakaw ng aking mga dokumento, i-report ang panghinikil. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Anong sasabihin ko? Kinuha ng asawa ko ang passport ko? Tatawagin lang nila itong domestic dispute. Sasabihin nilang ayusin namin ito o kumuha ako ng abogado. Hindi nila makikita ang masamang intensyon sa likod nito. Matalino si Mateo. Magpapanggap siyang nag-aalalang asawa na ang asawa niya ay hysterical. Sasabihin niyang itinatago lang niya ito para sa aking seguridad. Hindi, ang pagsasali sa mga otoridad niya yon ay isang pagkakamali.
lalo lang siyang magwawala. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong maging mas matalino kaysa sa kanya. Naupo ako sa sofa, sa mismong sofa kung saan masayang pumipili ng kulay ng pintura si Imelda kanina lang. Ang mga sample ay nakakalat pa rin sa coffee table, isang nakasusuklam na monumento ng kanilang kasakiman. Winalis ko ang lahat ng iyon sa basurahan sa isang galit na galaw. Kailangan ko ng malinaw na isip. Kinuha ko ang maliit na tansang susi. Dapat ay may pangalan ng bangko, numero ng box o anuman. Sinuri ko ito sa ilalim ng ilawan. Sa isang panig, may nakatatak na numero. 482. Sa kabilang panig, ang logo ng Sterling National Bank. May sanggay sila 6 na kanto lang mula sa aking apartment. Isang bagong plano ang nabuo sa aking isipan. Malamig at matalas. Akala niya siya ang may kontrol dahil hawak niya ang box. Pero hawak ko ang susi. Mayabang siya. Inisip niyang magiging parang isang damsel in distress ako na magpapanik at tatawag sa kanya handang magmakaawa. Minaliit niya ako. Palagi naman. Nakita niya ang tagumpay ko bilang isang tsamba lang, isang pagkukunan ng pera, hindi isang bagay na pinaghirapan ko dahil sa talino at sipag. Iyon ang kanyang malaking pagkakamali. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa trabaho. Tumawag ako at nagsabing may emergency sa pamilya na hindi naman purong kasinungalingan. Gumugol ako ng maraming oras online para saliksikin ng mga pulisiya ng Sterling National Bank tungkol sa mga safe deposit box. Nagbasa ng mga legal forum tungkol sa marital assets at mga nakaw na dokumento. Pagkatapos ay gumawa ako ng ilang tawag. Una, sa aking mga magulang. Sinabi ko sa kanila ang isang maayos na bersyon ng mga pangyayari, na maghihiwalay na kami ni Mateo at magulo ang mga bagay-bagay. Hiniling ko sa kanila na i-overnight sa akin ang kopya ng aking birth certificate na nasa kanila para sigurado. Nag-alala sila, syempre, pero hindi na nagtanong pa ng marami. Ang pangalawang tawag ko ay sa isang lalaking nagngangalang David Chen. Si David ay isang kasamahan sa trabaho ilang taon nang nakararaan. Umalis na siya sa mundo ng finance para magbukas ng sarili niyang private investigation at security firm. Siya ay maingat, matalino, at may utang na loob sa akin. Maria, sabi niya, ang boses ay mahinahon at profesional. Matagal na rin. Okay ka lang ba? Hindi masyado, David, sabi ko. At ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang mga nabi kong startup, ang lumalaking sama ng loob, ang pananambang sa anibersaryo, ang ninakaw na credit card, ang pakikialam ng kanyang ina, at sa huli, ang safe deposit box at ang blackmail. Wala akong itinir. Nang matapos ako, nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Wow, sabi ni David sa wakas. Hindi lang siya lumampas sa linya, pinasabog niya ito. Planado ito, Maria. Klasikong financial abuse at coercion. Sinusubukan niyang gumawa ng pattern ng control para ubusin ka. Kailangan nating kumilos ng mabilis bago niya malaman na hindi ka susunod sa gusto niya. Anong gagawin ko? Tanong ko. Ang ginhawa na magkaroon ng kakampi ay nagpaos sa aking boses. Una, i-cancel mo agad ang credit card na yon. I-report mong nawala. Huwag mong babanggitin ang pangalan ni Mateo. Sabihin mo lang na nawala ang wallet mo. Pangalawa, pumunta ka sa bangko. Hawak mo ang susi. Kakailanganin mo ng ID para mabuksan ang box, pero sapat na ang driver's license. Inaasahan niyang hindi mo alam yon. Akala niya siguro siya lang ang makakapasok dahil siya ang nag-setup ng account. Kunin mo ang mga dokumento mo. Pero heto ang pinakamahalagang parte, Maria. Huwag mo lang kukunin ang mga gamit mo at aalis. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin? Gagawa tayo ng bitag, sabi ni David. Gusto niya makipaglaro?
Maglalaro tayo ng mas mahusay. Pagpunta mo sa bangko, hindi mo lang kukunin ang mga dokumento mo. Mag-iiwan ka rin ng regalo para sa kanya. Isang regalo sa anibersaryo mula sa iyo. Ang pagsunod sa mga turo ni David ay parang paghahanda para sa giyera. Ang takot at panik na naramdaman ko nung nakaraang gabi ay naging isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi ako biktima sa kanyang dula. Ako ang kanyang kalaban. Ginugol ko ang natitirang bahagi ng araw sa pagtitipon ng mga kailangan ko. Ini-cancel ko ang compromised na credit card. Pinalitan ko ang mga lock ng pinto ng aking apartment. Inimpake ko ang lahat ng natitirang gamit ni Mateo. Damit, laptop, ang mahal na relo na ibinigay ko sa kanya, at inilagay ang mga ito sa storage locker sa basement ng gusali. Pagkatapos ay inihanda ko ang regalo ni David. Kinabukasan, naglakad ako papasok sa downtown branch ng Sterling National Bank. Mabigat ang tansong susi sa aking palad. Pumipintig ang puso ko, pero ang mukha ko ay kalmado. Lumapit ako sa service desk, ipinakita ang aking driver's license at humiling na buksan ang box 482. Sinuri ng attendant ang aking ID, kinumpirma na may access ako. Ang kayabangan ni Mateo ay talaga namang naging kahinaan niya. Inilagay niya ang pangalan ko sa account para magmukhang legal. Hindi akalaing makukuha ko ang susi. Dinala ako sa vault. Ang katahimikan sa loob ay nakabibingi. Ginamit ng attendant ang kanyang susi. Pagkatapos ay ang akin at inilabas ang mahabang metal na kahon. Inilagay niya ito sa isang mesa sa loob ng isang pribadong silid at umalis. Sa isang sandali, tinitigan ko lang ang kahon. Sa loob nito ay ang patunay ng aking pagkakakilanlan na binihag ng lalaking pinangakuan kong makakasama habang buhay. Huminga ako ng malalim at itinaas ang takip. Nandun sila, gaya ng nasa litrato. Ang aking passport, birth certificate, SSS card, at sa ilalim ng mga ito ay isang maliit na leather-bound na journal. Ang personal kong journal, na akala ko inawala ko na ilang buwan ang nakalilipas. Ang paglabag ay mas malalim kaysa sa inakala ko. Binabasa niya ang aking mga pribadong kaisipan. Maingat kong kinuha ang aking mga dokumento at ang journal, inilagay ang mga ito sa aking bag. Pagkatapos ay inilabas ko ang manila envelope na dala ko. Sa loob nito ay ang inihandang pakete ni David. Una, inilagay ko ang isang bagong renovation estimate sa loob ng box. Hindi ito para sa bahay ni Imelda. Isa itong printout ng isang one-way first-class plane ticket patungo sa isang malayo at liblib na isla na nakapangalan sa akin para sa susunod na linggo. Sunod, naglagay ako ng mga printout mula sa aking mga bank account na sa tulong ng bank manager noong umagang yon ay muli kong inayos at inilipat sa isang serye ng mga trust fund. Sa papel, magmumukhang nawala ang lahat ng aking pera at nailipat sa isang offshore holding company. Sa huli, sa pinakataas, naglagay ako ng isang malutong na 1,000 piso bill. Sa ilalim ito ay isang litrato. Litrato yon namin ni David na kinuha nung umagang yon sa labas ng kanyang opisina. Nakikipagkamay kami at nakangiti. Mukhang isang kliyente at ang kanyang mahusay na kinatawan. Sa likod nito, sumulat ako ng isang simpleng mensahe. Happy anniversary. Naniniwala akong nakilala mo ng aking abogado. Makikipag-ugnayan siya sa iyo para sa divorce proceedings at para sa 500,000 piso na utang mo sa akin. Ang iba pa ay non-negotiable. Isinara ko ang takip, ibinalik ang box sa slot nito at lumabas ng bangko na pakiramdam ko ay napakagaan. Nakaset na ang bitag. Ngayon, hihintayin ko na lang ang daga na kumagat sa pain. Hindi ako naghintay ng matagal. Pagkaraan ng 2 araw, tumunog ang aking telepono. Si Mateo.
Ang kanyang boses ay nanginginig at matinis. Maria, anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa pera? Ubos ang laman ng mga account. Saan ka pupunta? Hinayaan ko ang katahimikan sa loob ng ilang sandali. Ninanamnam ang kanyang panic. Wala akong alam sa sinasabi mo, Mateo. Sabi ko, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Pero inaasahan kong natanggap mo na ang regalo ko. Abogado mo? Sinong abogado? Ang lalaking yun sa litrato. Hindi mo pwedeng gawin ito. Pera natin yun. Kalahati niya ay akin. Sigaw niya. Sa totoo lang, hindi. Sabi ko ng mahinahon, sinasabi ang mga linyang itinuro sa akin ni David. Ang malaking bahagi ng bonus na yon ay kinita pagkatapos ng petsa na itinuturing kong opisyal nating hiwalayan. Ang gabi kung kailan ka nagnakaw gamit ang credit card ko. Sigurado ang aking legal team na ituturing itong hiwalay na ari-arian. Tungkol naman sa mga ari-ariang nakuha bago ang hiwalayan, sigurado akong makakahanap kayo ng areglo pagkatapos mong bayaran ang 500,000 piso na ninakaw mo. Siyempre, may naririnig akong nautal sa kabilang linya. Hindi mo pwedeng naghihintay si nanay. Magsisimula na ang mga kontraktor sa susunod na linggo. Kung ganon, iminumungkahi ko na ikaw at ang nanay mo ay maghanap ng kontraktor na mas mura, sabi ko. Dahil ang aking suportang pinansyal para sa pamilya mo ay, ika nga, permanenteng na-renovate na. Goodbye, Mateo. Binaba ko ang telepono bago pa siya makasagot at agad na iniblock ang kanyang numero. Ang mga sumunod na pangyayari ay magulo ngunit mabilis. Inayos ng kumpanya ni David ang lahat. Si Mateo, nang maharap sa posibilidad ng kasong pagnanakaw at sa katotohanang hindi na niya mahahawakan ang pera ko, ay sumuko. Nawala ang kanyang mga banta. Nilagdaan niya ang divorce papers ng walang laban. Pumayag sa isang payment plan para sa 500,000 piso kapalit nang hindi ko pagsasampa ng kaso. Si Imelda naman, narinig ko sa mga balita, ay halos mabaliw sa galit. Ang pangarap niyang bahay ay naglaho at ang manugang na itinuturing niyang pagkukunan ng pera ay nakatakas na. Ang huli kong narinig, hindi na sila nag-uusap ni Mateo. Sinisisi ang isa't isa sa malaking kabiguan ng kanilang balak. Isang taon nang lumipas, nakaupo ako sa balkonahe ng aking bagong apartment. Isang lugar na tunay at ganap na akin. Kumikislap ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba at ang hangin ay puno ng pag-asa. Nakuha ko na ang aking pagkakakilanlan, kapos sa papel at sa aking diwa. Natuto ako ng isang masakit na leksyon tungkol sa tiwala at kasakiman. Ngunit lumabas akong mas matatag, mas matalino, at hindi nahahayaang may ibang magtakda ng aking halaga. Ang susi ng safe deposit box na yon ay hindi na simbolo ng aking pagkakakulong, kundi ng aking kalayaan. Nakalagay ito sa aking desk sa loob ng isang maliit na glass box. Isang paalala na kung minsan, ang pinakamagarbong mga kulungan ay may pinakasimpleng mga lock. At ang taong may hawak ng susi, ang tanging may kapangyarihang maglakad palayo.